Ganito kami ng alaga ko tuwing lunchtime. Minsan, sabay kami kumakain pag kumakain ako ng lunch. Pero dahil ngayong araw ay wala akong ganang kumain dahil hindi ko gusto yung pagkain niya. Pag hindi ako kumakain, ganyan lang kami. Binabantayan ko siya at nagkikwentuhan kami habang siya ay kumakain. Ngayong araw nga, naisipan kong mag-video at dahil ang alaga ko ay sanay na rin naman na nagbibideo ako, at talagang gustong-gusto niyang sumali. Sabi niya, bakit daw ang layo-layo niya dun sa camera? Kaya naman ang ginawa ko, inusog ko na lang siya. Kasi ang dami niyang reklamo, bakit daw ako lang daw yung nakikita. Habang ako naman, hindi ko pinapansin ang camera na nakalagay dyan sa harapan namin, siya naman inuusog niya yung pagkain niya. At gusto pa ngang ipakita yung kanyang pagkain. Tapos nung ipinakita ko, sabi niya sa akin, bakit daw hindi ko ini-explain kung ano daw ba yung pagkain niya. Kaya yan, napa-explain tuloy ako. Ang pagkain niya for today's video ay udon. Nilagyan ko lang siya ng tomato soup, crab stick, at saka shrimp. Tapos, meron siyang Yakult, 2 cheese. Every time na magla-lunch siya, hindi mawawala ang Yakult at saka ang cheese. At tingnan mo nga ang alaga ko, tuwang-tuwa naman siya habang ini-explain ko yung kanyang mga pagkain. Nakakatuwa din naman talaga itong alaga ko at game na game din talaga sa aking mga pinagagawa sa buhay. At nang maalala ko nga, ay bago nga pala siya kumain, ay nakaubos pa din pala ng isang juice. Kaya sabi ko sa kanya, siguraduhin mo lang na mauubos mo yung mga pagkain mo, ha. Pagkatapos kong may explain ang kanyang mga pagkain, at ayan nga naman, talaga namang ang alaga ko ay napakalaki na at marunong nang mag-inarte. May pahawi-hawi pa nga ng kanyang buhok at siguro nga ay nagagwapuhan din siya sa sarili niya kapag nakikita niyang ganyan ang kanyang hairstyle. Ito ang tuwa nga din nung sinabi ko sa kanya na napakagwapo mo naman pala. At dahil nga itong alaga ko ay palagi niyang nababanggit sa akin ang about sa mga science, at ang sabi niya sa akin ay gusto niya daw maging scientist. Ayan nga, pagkatapos niyang mahawi ang kanyang buhok ay nabanggit niya sa akin na bakit daw ang mga scientist ay hindi daw nagugupit ng buhok at napakahaba naman daw. Ay sus ko po naman, ang dami-dami ko nang iniisip na problema. Ay dumagdag na naman itong mga pinagtatanong niya sa akin. Pero ganun pa man, kailangan ko pa ding i-explain sa kanya or else hindi niya ako titigilan ng kakatanong. Buti na nga lang talaga kahit papaano ay meron akong nalalamang kaunti tungkol dyan. Ay hindi ko nga alam kung tama ba yung mga pinag-e-explain ko, pero at least na-explain ko sa kanya at napaniwala ko naman siya. At akala nyo ba doon na natatapos ang kanyang tanong about scientist? Ay hindi pa ho. At gusto niya nga talagang maging scientist. Kaya sabi ko sa kanya, ay kailangan mag-aral ng napakatagal bago ka maging scientist. Ang sunod niya namang tanong, ay bakit daw ang mga scientist ay hindi naman daw kasi lumalabas ng kanilang mga kwarto? Ay Diyos ko namang bata ka, pati ba naman yun ay kailangan ko pang problemahin, pati mga scientist na yan? Hindi talaga siya nauubusan ng mga katanungan. Ay ako naman ay sigid lang din naman ang sagot. Ito ang nakakatuwa dito sa alaga ko. Pag kami ang magkasama, hindi talaga kami nauubusan ng topic. Ang dami niyang tanong. At ang nakakatuwa pa sa mga tanong niya ay talagang nare-refresh ang utak ko at parang bumabalik ako sa mga pinag-aralan ko ba. Ito kasing alaga ko, ang daming gusto sa buhay. Gusto niya maging scientist, minsan naman gusto niya maging fireman, gusto niya maging police, gusto niya ring maging pilot, gusto niya ring maging doktor, at minsan naman gusto niya ring maging taxi or bus driver. Ay nako, ano ba talaga, pati ako naguguluhan na sa'yo. At sabi ko, isa-send mo, hindi mo yan pwedeng pagsabayin. Mukhang napapasarap nga ang aming kwentuhan, kaya ang sabi ko sa kanya, naku mukhang malilit na tayo, bilis-bilisan mo nang kumain at malilit na tayo sa school. Akala niya kasi wala siyang pasok kasi akala niya ay T3 na. Kaya sabi ko, nako, wag kang pala desisyon dyan, may pasok ka talaga. At nung na-realize niya nga na may pasok nga talaga siya, ang sabi niya, pumunta na lang daw kami sa clubhouse pagkatapos ng school niya. Sabi ko, nako, hindi pwede, anong oras na nun? Oras na pagluluto. Kung gusto mo pumunta doon, yayain mo ang nanay at tatay mo. Kaya buti naman at pumayag naman siya. Hindi talaga mahirap paliwanagan ang alaga ko, kaya wala akong kaproblema dito sa batang ito. At pagkatapos nga niyang kumain, naalala ko na kailangan ko palang i-dry yung kanyang sapatos. May birthday party kasi sa kanilang school ngayon, kaya hindi sila naka-uniform. At dahil nga ilang araw na ding umuulan dito sa Hong Kong, kaya yung kanyang sapatos ay hindi ko, although dry na siya, pero gusto ko lang siyang i-dry ng husto. Meron naman siyang ibang sapatos, kaya lang favorite niya kasi itong sapatos na to at alam ko na ito talaga yung susuotin niya. Habang dinadry ko nga yung kanyang sapatos, siya naman ay nagpapalit ng kanyang damit. Bigyan mo nga lang din talaga ng instruction tong alaga ko, ay gagawin niya na kung ano yung mga inuutos mo. At pagkatapos ka ng ilang minuto, ayan nga, at tapos na siyang magbihis. Sabi ko sa kanya, kumuha ka na ng medyas mo dyan at magsuot ka na. Habang nagsusuot siya, nakita ko yung kanyang napakalaking galos sa kanyang binti. Dala ng kakulitan, kaya ayan, nakakuha ng galos. At pagkatapos niyang magmedya, syempre, sinuklay ko naman yung buhok ko at tinatawanan pa nga ako kasi mukha daw akong monster sa buhok ko pag hindi nakatali. Nakakalokang bata.